Good morning, guys. This is Mr. Julio Tolentino, isa pong real estate broker, loan processor, nagtatransfer din po ng title. I used to work in a real estate company which is developer for almost 15 years and 5 years in a law office. Paisa-isa ko nag-build and sell din po ako. Ibig sabihin ho, binibili ko yung bahay na foreclose, i-repair, then i-resell for a profit. Nag-i-speak na rin po ako sa iba-ibang realty company sa mga bagong ahente. Anyway, ano po ba ang dapat atinan ng isang bagong ahente? Ito po kasi, usually meron po dito sa Persa Realty na basic tungkol sa real estate, tapos product knowledge, site orientation. Ibig sabihin ng site orientation, bibisitahin po natin ang site. Ano po? Aside from doon sa knowledge po na natutunan about real estate, aalamin nyo po yung mga price list ng bawat project para makabenta po tayo. Ang developer po kasi nakakonduct din po ng seminar. Ito po yung product knowledge at marami rin yung selling technique na matututunan tayo. Tapos to become legit, nagpo-provide po kasi ang ibang mga provider ng CPD as long na naka 72 units po kayo sa cottage para maging legit. Kasi po, alam po natin ang isang ahente o ang pagbebenta ng real estate ay nililisensya na po, nilelegalize po ng gobyerno under Republic Act 9646 or RES. Bakit po kayo ma-attend na seminar? Di ba tinatawag po na everything happens for a reason. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." May tinatawag po kasi everything happens for a reason. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes 3:1, "For everything there's a season and a time for every purpose under heaven." Ano po? So, ibig sabihin po, ginawa po ng Diyos para maka-attend po kayo ng seminar, para maka-join ng real estate, para kumita. Sabi nga po, bakit nga po ba madaling pumasok sa negosyo ng pag-aahente, no? At papaano kumita, at bakit ba boom ang real estate sa Pilipinas ngayon? Di po ba ang real estate o ang shelter is one of prime commodities? No po? So, ibig sabihin kung nagbebenta po tayo, nagsiservo tayo sa community, sa public, no, para magkabahay. Which is, ano po ba yung three prime commodities? Food, clothing, at shelter. Which is under shelter, yun po isa sa mga basic commodities po. Tapos, real estate is the best investment because of ability to increase in value or appreciation. Kasi kung may property ka, o may real estate ka, ibenta mo, sooner, mabibenta mo ng mahal for a profit. So, ibig sabihin mo, nag-i-increase po ang value. Bakit po ba hindi bumabagsak ang real estate sa Pilipinas? Ano po natin mga business tycoon like Manny Villar, ano po? Ano po yung ownership niya? Brittany, Camellia, Lumina, Bria, Vistana. Yung mga Henry's naman po, SMDC, may-ari ng SM Mall, BDO, at saka China, at marami pang ibang company. No? Sino pang ibang business tycoon na nag-i-engage sa real estate? Like, si Gokong Wei, kanya po yung Robinson's Land, Robinson's Mall, at saka Uncle John's. Yung may-ari naman po ng Philinvest, si Gociano Sibling, no? At saka may-ari siya ng Philinvest Mall, at saka East West Mall. Ayala naman po, ito po yung mga Albeo, Abida, Amaya, Bellavita, Ayala Mall, saka Ayala lang. So, ibig sabihin, no, hindi tulad ng insurance, ibang company like insurance company, madaling bumagsak. Dito sa real estate, halos lahat ng business tycoon ay nag-i-engage sa real estate. Number 4, because of high shelter demand real estate in the Philippines. As of December 2021, ang overall housing demand in the Philippines reached to 6.7 million units. Across all regions po yan. Region 4A had the highest housing needs, about 1.4 million dito po sa Calabarzon. So, ibig sabihin, no,
Sa bawat lugar mo sa Pilipinas, to all regions ay may demand sa real estate. Ibig sabihin mo, kung possess mo po ang natututunan dito sa real estate o possess mo ang pagiging ahente, kahit sa lugar ko po pumunta, madadala mo po ang iyong talent, ang iyong skill para magbenta at maging hanap buhay mo. Panglima po, dahil nga po open ang mga financing like bangko, Pag-ibig, yan po, National Home Mortgage and Finance Corporation. Open po yan sa financing kasi hindi naman lahat ng kliyente o buyer ay makaka-avail ng spot cash basis. Tungkol po sa real estate, ano po ba ang tinatawag na real estate? Real estate, it refers to land and other immovable property affixed to it, such as houses or buildings. The term real estate is often used interchangeably with the term real property. But the term real estate emphasizes the asset itself. The real property encompasses the legal issue of ownership. Ibig sabihin po, kung may property ka, siyempre dapat may titulo ka, which is yan ang proof of ownership mo. Ano po yung advantage and rewards ng real estate? Aside from other sales job, real estate agent elicits an air of respect not found in other selling job. Your profession helps to provide, sabi ko nga kanina, helps to provide every Filipino or family the basic necessity of shelter. No, sabi ko nga po, services natin sa community. Tapos, the real estate broker agent has the highest earning potential among all sales profession. Number 4 po, pinakamagandang dito, no, you manage your own time. Ibig sabihin, no, dito sa pag-aahintay, not necessarily a-attend ka o magre-report sa isang realty company from 9 to 5. Ibig sabihin mo, nasa sa iyo po ang galawan kung paano ka bebenta. Hindi po kinakailangan dito mag-time in ka ng 9 o'clock or umuwi ka ng 5 o'clock sa isang realty company kung saan ka magiging connected. Ano-ano po ba ang tinatawag na real estate? Number 1, yung tinatawag pong raw land. Ito po yung from the word raw, walang nakatayo, walang hindi pa develop. Yan. Ito po yung binibili po ng mga developer para i-develop. Tapos subdivision. Ano po? Ito po yung develop na, yung mga houses na. Tapos, yung C, which is part din po ng real estate. Yung dagat. Tsaka po yung mga condo, buildings, yan. Ano pa ho ba? Mga bridges, no? Yan. Mga resort, yan po, tinatawag na real estate. Lalo na po sa mga bago, no? Tapos, tungkol po kasi sa mga bahay, no? May kanya-kanyang type ng housing project ang mga developer, no? O may mga type ng unit o model tayong ibinebenta tulad po ng row house. Ano po ba yung row house? Ang row house po, ito yung dikit-dikit mo na bahay na single story. Pag sinabing townhouse po, ito po yung two story, dikit-dikit din po siya. Ano po? Tapos, bawat project po, o bawat developer ay may kanya-kanyang specs, facade, ng bahay na ibinebenta, kanya-kanyang kulay, no? Kasi branding po yan, no? Tapos, ano-ano po ba yung mga type ng bahay? Yung single attached at saka single detached. When we say single attached, ito po yung naka-attach sa property line. Pag single detached naman po, yung parehong gilid ay may space. Yung po tinatawag na single detached. Okay. Ano-ano po ba yung mga type ng real estate? Ano ho? For zoning purposes. Number 1, residential. Ito yung mga house and lot, condo, no? Basta shelter ng tao. Number 2, commercial. Ano po? Ito yung mga makita natin sa mga along the highway commercial area. Ano ho? Industrial, ito po yung mga nasa EPSA, sabihin natin mga warehouse yan, industrial, ano po yun. Tapos, number 4, agricultural. At saka yung mixed use. Yung mixed use po, pwedeng commercial, pwedeng residential. Ang tinatawag po, mixed use type of real estate, lalo na sa mga bago. Tapos,
abbreviations o terminology na ginagamit natin sa real estate. Number one, AIF. Ano tinatawag na AIF? Attorney in fact. No? Ang AIF po o attorney in fact ay hindi ho dokumento. Ito ho ay tao na representative ng principal na ang buyer ay nasa abroad. No? Na ang dokumento ay tinatawag na SPA or Special Power of Attorney. No? Buyer's Information Sheet. Ano po ba tinatawag na Buyer's Information Sheet? Ito po yung pinipirmahan ng isang buyer pag magre-reserve na po sa developer. CTS, Contract to Sell. Yan. COM, ito, paborito ho natin. No? Commission. Tapos, DOAS Deed of Absolute Sale. Presyo ng bahay, presyo ng lupa, miscellaneous, ito yung tinatawag po total contract price. Ano? Pag presyo lang ng bahay, presyo ng lupa, selling price po ang tawag. Ano? Tapos, RFO, Ready for Occupancy. Ano po? Tanong ko po, pag ready for occupancy ba, ilipat agad? Hindi po. Ibig sabihin po, hindi lahat ng RFO units ay pwede ka na lumipat kasi may process po sa pag-ibig. Ano pa yung ini-issue ho ng pag-ibig pag na-approve po yung dokumento ng buyer o yung loan application with Notice of Approval at LOG, Letter of Guarantee. Ano po ba tinatawag na amortization? Ang amortization po ay ito po yung inihuhulog po ng buyer o ng borrower consisting po of principal and interest. Ano-ano pong mga requirements pag nag-apply po ng housing loan? Number one, ITR, which is yung proof of income, Certificate of Employment and Compensation, payslip, government issued IDs, dalawa po, company ID, birth certificate of marriage contract, married na, proof of billing, SPA if applicable, ID ho ng attorney in fact, tsaka ng principal. Tapos ID picture, TIN. Hanggat maaari po dapat TIN verified na galing sa BIR. Tapos dapat to 24 months na pag-ibig member. Tapos yung developer's documents, like po yung reservation agreement, ito po yung mga buyer's information sheet na pinipirma ng si developer upon loan application or upon reservation. Makapal po yan. Tapos, sino po ba ang player ng real estate sa Pilipinas? O nag-i-engage ng real estate o what we call realtor, no? Number one, salesperson. Ang salesperson po ay ito po yung tinatawag na ahente. Ano po? Ang isang broker po ay pwedeng magkaroon ng o mag-accredit ng 20 salesperson under his or her broker's license. No? So, ano pa po? Number two, yung mga brokers. No? More or less so, sa Pilipinas ay more or less 10,000 no, ang licensed broker. No? Tuloy-tuloy po yun. Kasi taon-taon ho may board exam. Tapos appraisers, assessors, consultants. Pinakamataas po yung consultants. Actually, nililisensyahan din po ang pagiging consultant at pagiging appraiser. So, ibig sabihin kung ikaw ay gusto mong i-career ang real estate, hindi lang isang lisensya ang pwede mong kunin. No? Ngayon, being a real estate agent as career, ano po ba yung malaking kitaan sa Pilipinas? O sino may malalaking sweldo? Number one, bank manager. Ano po? Seaman, kapitan, abogado, negosyante, networker. Pero kaya bang tapatan